Dear Miss Callie, tawagin mo na lang po ako sa pangalang Mia. 25 years old. Graduate po ako ng business course at anak ng isang may-ari ng furniture business dito sa Pampanga. Alam ko po na maraming huhusga sa akin, lalo na pag nalaman nila kung anong kalokohan ang nagawa ko. Pero heto po ako ngayon, umaasa na baka kahit papaano, may makaintindi at makabigay ng advice. May boyfriend po ako for 3 years. Si Jolo. Mabait, edukado, at galing din sa may kayang pamilya. Lahat ng tao gustong-gusto kami together. Parang ideal couple daw kami, sabi nila. Pero hindi po pala talaga perpekto ang lahat. Last month kasi, nagpa-renovate po kami ng banyo sa guest house namin. Wala kasi yung dati naming trabahador na tubero, kaya kumuha si Dad ng bago. Ang dumating, isang matandang lalaki. Siguro mga nasa early 50s na. Medyo kayumanggi, malaki ang katawan. Halatang sanay sa trabahong mabibigat. Itago na lang po natin siya sa pangalang Mang Romy. Sa totoo lang, nung una ay wala lang talaga para sa akin. Isa lang siyang trabahador sa paningin ko. Pero nung araw-araw ko na siyang nakikita, may napansin akong kakaiba. Madaldal pala siya, kuwela. At minsan dahil doon, parang nakakalimutan ko na matanda siya. Parang nagkaroon siya ng charm na hindi ko maipaliwanag. Minsan, habang nagkakape ako sa terrace, napadaan siya at ngumiti. Iba ka talaga, Iha, parang artista. Pero mas maganda ka pa nga sabi niya. Napatawa na lang ako, sabay sagot ko rin sa kanya. Loko ka talaga bang, Romy? Pero deep inside, kinilig talaga ako. Ewan ko pa. Parang ang tagal ko nang hindi nakaramdam ng ganong kilig. Simula noon, nag-start na po akong magpapansin sa kanya. Hindi ko rin alam kung bakit. Naroon na ako sa puntong dinadalhan ko na siya ng juice, ng towel, at ng kung ano-ano pa. Sinasadya ko rin minsan na suotin yung mga spaghetti strap or maiksing short ko habang nandun siya. Grabe kung iisipin. Nakakahiya talaga. Isang tanghali, naabutan kong pawisan si Mang Romy habang nagkakabit ng mga pipes. Mang Romy, gusto mong maligo muna kayo? Sobra yung pawis mo, sabi ko. Napatingin siya sa akin tapos sabi niya ikaw muna kayang paliguan ko, Iha, gusto mo? Natahimik ako bigla sa biro ng matanda. Hindi ko alam kung na-offend ba ako o ano. Pero imbis na magalit, natawa na lamang ako. At dun ho nagsimula ang lahat. Habang tumatagal, nagkakaroon ng tila kahulugan ang mga tinginan namin sa isa't isa. One time, umulan noon. Tinatawagan ko si Dad sa phone at bigla daw sumabog yung isang pipe sa loob ng guest CR na ginagawa ni Mang Romy. Nandun lang ako sa loob ng bahay nung mga oras na yun. Nakasando lang ako at short dahil linggo naman at walang mga trabahador. Maya-maya, nagmadaling dumating si Mang Romy sa bahay dahil agad siyang tinawagan ni Dad. Ni hindi na siya kumatok at pagbukas niya ng pinto, nakita niya agad ako. Napayuko siya pero ako mismo, hindi ko alam kung anong kalokohan ang naisip ko ng oras na yun. Unti-unti ko siyang nilapitan at nilapit ko ang mukha ko sa kanya. Tapos sinabi ko na, hindi ka ba nagagandan sa akin ngayon, Mang Romy? Hindi siya nakasagot agad ng sandaling yun. Pero after a few seconds, hinalikan niya na lang ako bigla. Nakinabigla ko. At alam kong mali na hindi ako tumutol. Alam kong may boyfriend ako. Pero nung mga oras na yon, hindi ako si Mia na anak ng isang mayaman. Hindi ako si Mia na girlfriend ni Jolo.
Ako ay isang naging babae na uhaw sa pansin at siya, isang lalaking matagal nang hindi pinapansin ng kahit na sinong babae. At sa puntong yun, hinila ko si Manong sa loob ng guest room at doon po nangyari ang kasalanan ko. Namalayan ko na lang ang sarili ko na halos mawala na sa katinuan dahil sa isang trabahador. Tila nawala sa isip kong may boyfriend ako habang nakayakap ako kay Manong Romy sa nakaw naming sandali. Hindi ko na po sasabihin lahat ng nangyari ng mga oras na yun. Basta ang alam ko, binigay ko ang sarili ko sa kanya. Sa matandang tubero, sa isang lalaking dapat ay wala akong nararamdaman. Pero sa kanya ko lang pala nahanap ang alapaap na hindi ko malimutan. Pagkatapos noon, hindi ko alam kung matatakot ako o ano. Pero si Manong Romy, tahimik lamang, nag-ayos ng sarili, sabay sabi ng, "Wala kang kasalanan, iha. Ako ang may mali." Kahit ganun ang narinig ko mula sa kanya, hindi ko siya sinisisi kasi alam ko sa sarili kong ginusto ko rin. Hanggang ngayon, hindi pa alam ni Jolo ang lihim ko. Pero ako, parang binabagabag ng konsensya. Gusto kong kalimutan ang nangyari, pero bawat daan ko sa guest room, naaalala ko siya. Hinahanap-hanap ko ang presensya niya. Aaminin ko, naguguluhan na po ako. Mali na nga, pero bakit parang may parte sa akin na gustong maulit pa ang lahat? After nung nangyari sa amin ni Mang Romy, naging sobrang gulo po ng isip ko. Parang laging may mabigat sa puso ko. Pero yung nakakainis pa, kahit guilty na ako, may part pa rin sa akin na tila gusto pa rin magpatuloy, na para bang kulang pa, na para bang gustong ulitin pa, kahit mali na. Pero sa totoo lang, yung atensyon at yung kakaibang thrill, yun yung parang sumira ng katinuan ko. Ilang araw akong umiwas sa matanda. Hindi ako lumalabas kapag nandyan siya. Pinapaabot ko na lang kay Manang yung mga juice or merienda. Pero naririnig ko pa rin yung boses niya. Yung mga kwento niya sa ibang tauhan sa bahay. Tapos minsan, sinasadya niyang kantahin yung bakit ngayon ka lang habang nagtatrabaho. Hindi ko alam kung para sa akin ba yun o ako lang talaga ang marupok na nag-iisip ng kung ano-ano, kahit hindi naman pala. Then one afternoon, habang wala si Dad at Mom, lumapit si Manong sa pintuan ng terrace. Nakasuot lang ako ng simpleng dress nung time na yun. Pero ewan ko ba? Feeling ko sinadya ng tadhana na mapansin niya pa rin ako. Napati niya sa akin at ngumiti lang. Tapos sabay sabing, "Ayos pa yung tubo, iha, pero parang may tagas pa." Napakunot noo ako at nagtaka sa sinabi niya. "Anong tagas, Mang Romy?" "Hindi ko alam. Parang puso mo yata." Nung oras na yon, promise, gusto ko siyang sabuyan ng tubig. Pero sa halip, napatawan na lang ako. At doon na naman nagsimula yung parang spark. Hanggang sa dumiretso siya sa loob ng bahay dahil kukunin daw niya yung tools niya na naiwan doon sa storage sa loob. Sumunod naman ako at hindi ko rin alam kung bakit. Pagdating namin sa storage, bigla niyang sinara yung pinto tsaka siya lumapit sa akin. Kinabahan ako pero hindi ko siya tinulak. Tinitigan niya lang ako ng seryoso. "Iha, gusto ko lang malaman mo, hindi ko inasahan lahat ng to. Pero nung nilapitan mo ko nung araw na yun, pakiramdam ko, kahit isang beses man lang sa buhay ko, may tumingin sa akin hindi bilang trabahador, kundi bilang lalaki." Hindi agad ako nakapag-react sa sinabi niya. Pero nung hawakan niya yung kamay ko, parang hindi na kailangan ng paliwanag. At sa puntong yun, naglapat muli ang labi namin. Pero wala nang pag-aalinlangan at konsensya ng mga oras na iyon.
At sa loob ng lumang storage room na yun, muling may nangyari sa amin. Pero may kasamang respeto. Kakaiba si Mang Romy sa lahat ng nakilala kong lalaki. Pagkatapos noon, kinausap niya ako ng masinsinan. Ayoko nang maulit to, Mia. Alam kong mali, pero hindi ko pinagsisisihan kahit isang beses lang na nakaramdam ako ng ganito. At doon ako natauhan. Kasi ako, gusto ko pang ipagpatuloy namin yung nasimulan. Ang masaklap, kinabukasan, hindi na bumalik si Mang Romy. Ang sabi ng assistant ni Dad, nagpaalam daw to na lilipat ng lugar. May nahanap daw na mas malapit sa pamilya niya. Umalis siya nang hindi man lang ako kinausap. Tila gumuho ang mundo ko. Bigla akong nalungkot. Hindi siya gwapo, hindi siya bata, hindi rin siya mayaman. Pero bakit ang bigat ng pagkawala niya? Lalo akong nalito sa relasyon ko kay Jolo. Nag-date kami one time pero parang wala na akong gana. Oo, mabait siya. Mahal niya ako. Pero ako mismo, parang hindi ko na siya kayang mahalin ng buo. Hindi ko rin masabi ang kasalanan ko. Paano ko naman sasabihin? Sino bang maniniwala na pumatol ang kagaya ko sa matandang tubero? Simula noon, gabi-gabi akong umiiyak. Gusto kong hanapin si Romy pero wala akong lakas ng loob. Pero iniisip ko rin, baka ngayon na ang paraan ng tadhana para matigil ang mali naming relasyon. Pero habang sumusulat ako ngayon, umaasa pa rin akong kahit minsan lang, makasalubong ko siya sa daan. Halos 2 linggo din akong tulala. Para akong nawala ng parte ng sarili ko na hindi ko na kayang bawiin. Lalo kong naramdaman yun nung nag-celebrate kami ni Jolo ng monthsary namin. Nag-reserve siya sa isang fancy resto. May flowers, may cake, pero habang nakaupo ako sa harap niya, all I could think of was, hindi siya si Mang Romy. Hindi siya yung mga titig na kayang magpakilig sa akin. Hindi siya yung mga hawak na may bigat at lambing. At doon ako nagsimulang lumamig. Tila naging mechanical yung relasyon namin ng boyfriend ko. Wala nang spark. Oo, mahal ko si Jolo. Pero mahal pa ba ako ng puso ko? Hanggang sa dumating ang araw ng kapahamakan ko. Isang gabi, iniwan ko ang phone ko sa sala. Nasa CR ako noon at paglabas ko andun si Jolo. Hawak ang phone ko. Wala naman akong lock screen. Ewan ko ba? Tiwala siguro. Pero hindi ko alam. Biglang bubulaga ang isang screenshot. Picture naming dalawa ni Manong Romy sa loob ng storage room. Oo, wala kaming halikan sa photo. Pero yakap niya ako mula sa likod. At halata sa mukha ko yung ngiti na hindi ko maibigay kay Jolo. Sino to? Tanong niya. Nanginginig pa ang boses. Hindi ako nakasagot agad. Pakiramdam ko binagsakan ako ng langit at lupa. Mia, yung trabahador niyo to, di ba? Yung matandang si Mang Romy. Anong ginawa niyo? Wala akong nasabi. Napaupo na lang ako. Umiyak na ako pero hindi ko rin alam kung para saan. Sa takot? Sa konsensya? O dahil ayokong mawala si Jolo kahit hindi ko na siya mahal ng buo. Nang gabing yun, umalis siya nang walang imik. Pero kinabukasan, tinext niya lang ako ng, break muna tayo. Hindi ko alam kung kailan ako magiging okay. Simula noon, hindi na ho siya nagparamdam. Hindi na rin ako humabol. Kasi alam kong kahit anong paliwanag ko, mali pa rin ako sa mata niya. Kaya heto ako ngayon. 2 buwan na mula nung umalis si Jolo sa buhay ko. At hanggang ngayon, wala pa ring balita kay Mang Romy. Hindi ko na rin siya sinubukang hanapin. Hindi dahil ayoko,
kundi dahil alam kong yun na rin ang tama. Gusto ko pong humingi ng tawad sa lahat ng nasaktan ko. Kay Jolo, kahit hindi niya mapakinggan to, sorry. Hindi ma-deserve ang isang katulad kong marupok. Pero Miss Callie, ito po talaga ang dahilan kung bakit ako sumulat sa inyo ngayon. Gusto ko lang pong humingi ng payo sa mga nakikinig sa channel niyo. Ano po bang gagawin ko para makamove on? Lagi ko pong sinasabi sa sarili ko na tapos na dapat kalimutan ko na sila pareho. Pero tuwing gabi, naiiyak ako mag-isa. Hindi ko na alam kung lungkot ba to, guilt o karma. At isa pa po, totoo po ba na kahit minsan, kahit sobrang mali, may mga feelings na hindi basta-basta mali? Kasi yung naramdaman ko kay Mang Romy, hindi yun bastos. Hindi lang yun uhaw ng katawan. Merong koneksyon. May lambing, may pagtingin. Pero dahil sa mundong meron tayo, parang hindi pwede. Parang kasalanan agad pag hindi tugma sa edad at kalagayan ng buhay. Anak ho kasi ako ng mayaman. Siya, isang matandang tubero lang. Ako isang dalaga. Siya, kalahating buhay na ang dalampasan. Minsan naiisip ko, baka kung ibang panahon lang o ibang mundo, kami sana ang nagkatuluyan. Pero nandito tayo sa realidad. At sa realidad, ako yung babae na nagtaksil. Ako yung nasangkot o ako yung nasangkot sa isang bagay na hindi dapat. At ngayon, ako yung iniwan. Hindi ko na po alam kung paano mapapatawad ang sarili ko. Tama po ba na minsan, kahit bumigay tayo, ang mahalaga ay natuto tayo? O baka naman po, may mga pagkakamali na hindi talaga pwedeng balikan. Hindi rin pwedeng ipagmalaki, kahit pa may pagmamahal na kasama. Pasensya na po kung ang gulo ng tanong ko. Gulong-gulo rin kasi ako ngayon. Pero salamat sa pakikinig ng kwento ko at sa pagkakataong mailabas ko lahat ng bigat ng nararamdaman ko. At sana po'y may maibigay kayong payo sa tulad kong naging mahina. Lubos na nagpapakumbaba, Mia.